Welcome to our Civil Service Review. And ang topic natin is numerical reasoning involving age problem. Leo is twice as old as Max. Max is 5 years older than Anna. In 5 years, Leo will be 3 times as old as Anna. How old is Max? So itong mga ganitong age problems is karaniwang makikita natin sa civil service examination. Mukha silang intimidating with all the names and time jumps. Pero once na ma-master natin yung methods na ipapakita natin sa video na to, this become guaranteed points on your test. So ang golden rule natin para sa age problems is to express everyone's age in terms of the target person. Since ang hinihingi sa atin ng tanong or ng problem is how old is Max, we will make Max's current age as our main variable. So, ang gagamitin natin na variable dito is variable M or letter M, which is nanggaling din naman doon sa first letter nung name ni Max. So, this eliminates unnecessary equations at makakasave tayo ng oras sa pagsosolve ng problem. So, lahat ng gagamitin natin mamaya sa pagsosolve ng problem is i-anchor natin or i-anchor natin dito kay Max. So, ang gagamitin natin dito is yung variable M. So, una ang gagawin natin is to set up your age table. So, i-compare natin yung present and yung future. Lista natin dito yung persons na nasa problem. Una si Max, pangalawa si Leo, pangatlo si Anna. Punta tayo kay Max. Ang present age ni Max dito ay M. So, ito yung initial natin. And in 5 years, yung age ni Max ay madadagdagan syempre ng 5. So, magiging M plus 5. Pagdating naman kay Leo, ang sinasabi sa problem is, Leo is twice as old as Max. So, i-anchor pa din natin kay Max. So, ang age ni Leo is twice nung kay Max. So, magiging 2M. Kasi 2 times M. And in 5 years, yung 2M natin is madadagdagan ng 5. So, we have 2M plus 5. Pagdating naman sa age ni Anna, ang sinasabi sa problem is, Max is 5 years older than Anna. So kung titingnan natin, kung babawasan mo ng 5 years yung age ni Max, makukuha natin yung age ni Anna. So ang ating present age for Anna is M minus 5. So in 5 years, quantity M minus 5 plus 5, ito yung age ni Anna in 5 years. Pero kung titingnan natin dito, meron tayong negative 5 at positive 5. Kaya yung age ni Anna in 5 years ay M lang. So next is to translate the future condition into an equation. So tingnan natin yung final clue dito sa problem. So sinasabi dito, in 5 years, Leo will be 3 times as old as Anna. Okay? Then, itong sentence na to is ita-translate natin directly from left to right using the future column. So, ano yung future column na sinasabi natin dito? Yung kanina na ginawa natin. So, yung age in 5 years. This is our future column. Okay? Balikan natin, no? In 5 years, Leo will be 3 times as old as Anna. So, kailangan natin yung Leo's future age, which is 2M plus 5. Okay? I-equate natin ngayon ito doon sa sinasabi na Leo will be 3 times as old as Anna. So, kung babalikan natin yung ating table, ang age ni Anna, okay, in 5 years, sa future column natin, is M. Itong natira kanina, ano? Kasi negative 5 plus 5 tayo. So, M ang natira dito. Okay? So, kukunin natin yan. Ito yung M. Pero ang sinasabi dito is, Leo will be 3 times as old as Anna. So, i-multiply natin sa 3. So, now, ang equation na natin dito is 2M plus 5 equals 3 times M. Okay? So, simplify na natin. So, i-multiply muna natin itong 3 sa M. So, makukuha natin is 3M.
So meron na tayo ngayong 2m plus 5 equals 3m. So now let's do the quick algebra. Now we will solve for m. Kasi ito yung age ni Max, no? Yung m na yan. So para ma-solve natin yung m, kailangan ma-isolate lang natin siya sa isang side. Kasi meron tayo ditong 2m, meron din tayo ditong 3m. Okay? So ang gagawin natin is to subtract 2m from both sides. So yung property nito is the addition property of equality, no? So magkakaroon tayo dito ng negative 2m sa left and magkakaroon tayo ng negative 2m sa right. So ang goal kasi natin dito is to eliminate this positive 2m, ano? Kasi negative 2m plus 2m is 0. So matitira lang natin dito is 5. So dito sa side na to, 3m minus 2m, ang matitira lang natin dito is m. So now, meron na tayong value ng m, which is the age of Max. So therefore, Max is 5 years old. So to check, balik tayo dun sa table. So ang present age ni Max is 5 kasi ito yung m kanina, no? So in 5 years, so dadagdagan lang natin ng 5. 5 plus 5 is 10. At pagdating naman dito sa age ni Leo, so ang present age niya, so kung 2m yan kanina, i-replace natin or i-substitute natin yung 5 doon sa m, magkakaroon tayo ng 2 times 5. So ang present age naman ni Leo is 10. Okay, so in 5 years, so plus 5, 15 years na or 15 years old na si Leo. Pagdating naman kay Ana, so siya ay max minus 5 yung age niya, no? So kanina ito ay m minus 5. So replace natin or substitute natin yung 5 doon sa m. Magkakaroon tayo ng 5 minus 5 equals 0. So meaning, ang present age ni Ana is 0. So newborn, bagong panganak lang si Ana. Okay? But in 5 years, 5 years old na si Ana. So ito pro tip lang, no? Kung sakaling mag-freeze tayo doon sa pagse-set up ng algebra during the actual exam. So pwede natin gamitin yung multiple choice options para sa advantage natin. Ano? So let's say, isa sa option, sa multiple choice options, itong 5. Ano? So gamitin natin yung 5. If Max is 5, Leo is 10, and Ana is 0. So in 5 years, Leo is 15. Okay? Kasi plus 5 lang dito sa 10 kanina ni Leo. And Ana is 5. So kung titingnan natin, ano, ang sinasabi dito sa ating last sentence doon sa problem, Leo will be, in 5 years, Leo will be 3 times as old as Ana. So kung in 5 years, Leo is 15, Ana is 5, kung i-divide natin yan, ano, 15 divided by 5, makukuha natin is 3. So totoo na yung age ni Leo is 3 times doon sa age ni Ana.